So yun mga katropa, yung kabayo natin mayroong leaking, papalitan natin ng oil seal tsaka one set ng timing belt mga katropa. I-share ko sa inyo kung paano tayo mag set ng timing belt. Matagal-tagal na rin tayo hindi gumagawa ng timing belt mga katropa. So kaya i-share ko sa inyo yung mga basic, lalo sa mga beginners. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalo na yung mga subscriber, YouTuber viewers, sa mga patuloy na nagsasubscribe. Maraming salamat sa inyo mga katropa, at sa nagla-like at nagko-comment sa ating content. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin. Shout out sa inyo at sa ating mga member. Shout out sa inyong lahat mga katropa. Maraming salamat. Yan, ito nga mga katropa, ipapalitan natin ng timing belt, oil seal. Siyempre i-change oil na rin natin para kondisyon yung ating kabayo mga katropa. So ito kasi yung ginagamit kong paglinggo, bumibili ng ulam, service, kung saan man magpunta. So ito yung ginagamit ko, kaya kasi kasuhin natin mga katropa para hindi tayo tumirik sa kalsada. So let's go. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic ka. TV. So yun mga katropa, wala tayong major job ngayon, medyo rest tayo ngayon ng konti. So yung job natin ngayon, itong kabayo natin mga katropa, papalitan natin ng oil seal kasi may leaking mga katropa. Yan, saka sabay na natin yung timing belt. Ayan, meron siyang leaking, makakita nyo mga katropa yung leaking nya. Ayan, ito nyo, basa. Ayan, basa. Ayan, nabasa ako. So may leaking dito sa area na yan mga katropa. Sa baba, malakas yung leaking yan mga katropa. Ayan o, kita nyo yan, naglalawa na mga katropa. Yan, magpapalit lang tayo ng oil seal tsaka si timing belt mga katropa. Pagdating naman sa timing belt mga katropa, makikita nyo wala pa naman siyang crack. Wala pang crack yan. Hihintay pa ba natin magka-crack? Siyempre hindi na. So yung ano nyan, matigas. Ayan, ayaw na bumaon yung ating kuko mga katropa sa ating timing belt. Ayan o, diba? Ibig sabihin matigas na rin mga katropa, kaya papalitan na natin. So pagdating naman sa timing, ayan, kung mapapansin niyo yung timing niya, ayan yung timing dito. Ayan yung timing niya. So meron siyang butas dito mga katropa. Sa itong butas na to, may tinatapatan dito sa likod yan mga katropa. Saka pangalawang makikita niyo naman, nakataas na yung dowel pin. So ibig sabihin, pag nakataas na yung dowel pin, nasa top dead na yan mga katropa. Kasi pag bumaba yan, pupunta na sa kabilang timing yan, sa number 4 mga katropa. Ito, pag umilalim na yan, pupunta sa number 4 yan. Kaya nga yung magiging ikot ng camshaft natin is isang ikot lang. Pagdating sa crankshaft, dalawang ikot. Pagdating sa timing sa crankshaft, ayan mga katropa, kung mapapansin nyo, ayan. So naka-timing na tayo, ayan. Meron siyang pin, tapos yung slot, ayan. So yun yung timing ng Hyundai Getz 1.4 tsaka Hyundai Matrix 1.6. Same lang yan mga katropa. Accent yan, Rio, almost same lang ng engine yan mga katropa, yung mga ganyan. So yan, mapapansin nyo nga leaking. So sasabay natin na is change oil yan, yung ating papalitan yung timing belt. So ito yung gagamitin ng timing belt mga katropa. Walang original, o-order pa tayo matagal. So gamit muna tayo ng OEM Matt Power yung ating timing belt. So 100,000 km din, pero hindi naman kasi pinapaabot din ng 100,000 yan. Mga nasa 80,000 pwede na papalitan yan mga katropa. So ayan, original timing component kit, one set na yan. So pwede sa Accent, Getz 1.4, 1.6, Matrix 1.6, Rio 1.4. Yan. So pwede yung ano na yan, yung timing kit na yan. Yan. So yun nga, nakita niyo naman timing, nakaset na tayo ng timing. Ayun, tanggalin natin sa tensioner. I-share ko sa inyo kung paano natin tanggalin sa tensioner mga katropa. So sa pagtatanggal naman ng tensioner mga katropa, sa akin basic lang naman kung paano ako magtanggal ng tensioner. Siyempre luluwagan nyo muna yung dalawang
12mm na bolt. Yan, yung dalawa na yan. So naluwagan ko na yan mga katropa. Yan. So yung ginagawa ko lang dyan mga katropa, bago hindi ko pinupuwersa yan, sisipatin ko lang dito ang ganyan yan. Tapos siyempre ilalak muna natin. Yan, lakak mo konti. Tapos tanggalin na natin si timing belt. Yan. So ganun lang ka-basic mga katropa. Tanggalin na natin si timing belt. Matigas na yung timing belt nya. Yan. Ayun, tanggalin natin si sprocket. Yan, nakita nyo. May ano na. So leaking talaga rito sa crankshaft. At meron konting leaking sa taas, siyempre. Papalitan na rin natin si crankshaft seal, lahat ng seal. Tapos i-reseal natin yung, dapat i-reseal yung isang point dun, yung half moon. So i-reseal natin yun mga katropa, si half moon. So yun, sa pagtatanggal naman yan, siyempre i-release na natin to. Tapos i-release mo ng ganyan, sisikwatin ko lang dito yan. Diba? Hindi siya pwersado. Tanggalin na natin yan kasi kapalit tayo ng tensioner. Isang palit yan, one set. Yan. Ganun lang ka-basic mga katropa. So doon tayo sa taas. Tanggalin natin itong bolt. Gear. So meron din leaking, ayan mga katropa. Ayan, no. Kaya papalitan natin ng oil seal. So ngayon, yung next step dyan, huwag nyo muna tatanggalin yung oil seal siyempre, dito sa taas saka dito sa ilalim. So siyempre lilinisin nyo muna yan. Sprayin nyo kung anong pang spray na meron kayo. Tapos sprayin nyo ng tubig mga katropa, bago nyo tanggalin si oil seal. Kasi pag tinanggal nyo si oil seal at i-spray nyo, papasok lang yung panlinis nyo sa loob, yung kung anong chemical yung gagamitin nyo mga katropa. Kaya linisin nyo muna ng may oil seal. Tapos papalitan natin ng bagong oil seal after natin malinis mga katropa. So heto nga mga katropa, nalinisan na natin. So ngayon natanggal ko na rin yung oil seal mga katropa, yung luma. Sobrang tigas na mga katropa. Yan. So ano ba yung dahilan kung bakit nagli-leak mga katropa? Bibigyan ko lang kayo ng dalawang dahilan kung bakit nagli-leak. Una, matigas na yung oil seal kaya siya nagli-leak. Pangalawa, merong line yung ating yung ating camshaft. Yan, magkakaroon siya ng line. Kaya check niyo yan. Pag merong line, ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit nagli-leak. So anong bang paraan para mawala yung line? So paraan yan, siyempre ibababa mo yung crankshaft, ipapabuild up mo yung bibuild upan yung line, or kung hindi naman gaanong kalaliman yung line, so yung gagawin nyo, si camshaft oil seal, merong spring yan, puputulin nyo lang yung spring na yan mga katropa. Yan. Puputulin nyo yan, meron dugtungan yan, so babawasan nyo dun sa pinaka female thread, dun nyo puputulin. Huwag nyo puputulin yung male kasi hindi nyo na maibabalik yan mga katropa. Yun yung isang paraan para ma-compress niya itong labi ng oil seal natin mga katropa. So ganoon din sa ilalim sa crankshaft, kung merong tama, kung hindi naman kalaliman, pwede niyo naman putulin yung line. Pero yung magiging niyan, katagalan, lalalim at lalalim yung line kasi nga pinutulan niyo ng hihigpit, kumbaga i-compress niya yung labi ng seal, hihigpit. So katagalan lalalim. So yun lang yung paraan kung ayaw niyong ibaba yung crankshaft para ma-build up sa machine shop mga katropa. Yan. So ibang dahilan naman yung nag-leak na kaka-install lang ng oil seal tapos nag-leak. Siyempre may mali na dun mga katropa pagka ganun mga katropa. Ayun, checkin nyo na lang kung ano yung mali pag nagkakalagay lang ng oil seal tapos nag-leak. So yun lang mga katropa yung So na-check ko naman yung sa crankshaft saka sa camshaft, wala namang line. So kaya hindi ko puputulan yung spring.
Bakit hindi ko puputulan? Hindi ko siya puputulan para hindi humigpit yung labi ng oil seal, para hindi magkaroon siya ng line katagalan, mga katropa. So yun lang mga katropa yung ano about dyan sa basic ano na yan, sa basic oil seal na yan, kung bakit nagli-leak. Ulitin ko, nagli-leak sa katagalan, syempre tumitigas yung oil seal, hindi niya na na-shield yung diameter nung ano crankshaft. Pangalawa nga yung line. So yung kagaya na sinabi ko sa line, pwedeng pag malalim na pwedeng ipa-build up, pwedeng palitan ng bago, or kung ayaw nyo naman, itry nyo na lang putulin yung spring para ano, para ma-compress ng konti yung labi ng seal, mga katropa. So yun, ito nga yung ating parts, yung nasa loob niya, GMB, idler bearing, tensioner bearing, so siyempre si timing belt, saka si oil seal. So yan lang naman yung nasa loob, one set mga katropa. So yun, ikakabit ko muna yung oil seal, hindi ko siya puputulan ng spring, ikakabit ko lang siyang ganyan mga katropa. So yun mga katropa, na ikabit ko na si oil seal sa camshaft saka sa crankshaft, at na-install ko na rin si tensioner, si idler pala, idler yan, si idler. So yung timing, ayan, kagaya na sinabi ko mga katropa, yung timing yan, ayan, yung dowel nakatapat dito sa ating nuts na to mga katropa. Sa nuts na yan nakatapat yan, nakatapat. So hindi siya nakatapat ngayon, mamaya itatapat natin yan mga katropa. So next natin si tensioner, kung paano magkabit ng tensioner na basic lang mga katropa. Sa paglalagay ng tensioner mga katropa, basic lang yan. Ito, punasan muna natin ito, basa. Okay, lagyan yung tensioner syempre yan, tapos lagyan nyo muna itong nasa babang bolt yung nandito. Ayan. Tapos lagyan natin itong spring. Kailangan wag niyo munang higpitan yan, ano nyo lang, ilulundo nyo lang yan katropa, hayaan nyo siyang ganyan. Tapos ngayon si spring sikutin natin para pumasok siya rito. Ayan. Ayan. Pagpasok niya dyan, sikutin natin dito. Siyempre naka-ready na yung panghigpit natin. Ayan, diba? Basic. Simple lang mga tropa, naka-tension na. Diba? Ganyan lang. So kabit natin si timing belt. Bago natin kabit si timing belt, lagay muna natin itong pulley. Kung kakalimutan itong key, lumabas yung key. Natin si sprocket. Tignan natin kung naka-timing. Ayan, naka-timing naman. So install natin si timing belt mga katropa. Make sure naka-timing kay sa camshaft at nakalagay na yung timing belt sa rotation nya. Ayan, tapos lagay natin dito. Ayan, ganyan. Pasok natin dito ganyan. Ayan. Make sure dito sa side na to walang pre-play na malaki. So nandito yung pre-play sa side na to mga katropa. Ayan, oh. Kasi nandito yung tension, tutulak ng tensioner na ganyan mga katropa. Yan, lalong lalo sa mga beginners na magsiset ng timing yan. Ito, basic lang to mga katropa. Same lang yan. Kung alam nyo na yung isang paano magkabit ng timing belt, ganun din. Magkakaiba lang ng procedure mga katropa. Magkakaiba lang ng design yan. Pero iisa lang yan. So ilalapat natin mga katropa. So nakalapat na siya mga katropa. Pwede na nating i-release. Yan, release natin. Yan, naka-release na siya mga katropa.
So bago natin higpitan, kukunin muna natin yung tension mga katropa. Paano ba natin kunin yung tension? So share ko sa inyo. So kukunin natin tension mga katropa. Lagay muna natin itong crankshaft bolt. Siyempre ikutin natin dito sa ilalim. Hindi pa tayo mahigpit sa tensioner mga katropa, maluwag pa yan, kaya kukuhanin natin yung tension. Pag bago yung timing belt mga katropa, yan. Kung mapapansin nyo itong timing mark nya, ito yung pinaka timing nya sa body, yan, nakatapat yan mga katropa, may slot din. Iikutin natin ang counter, bibilang tayo ng 3 ngipin mula dito sa marking na to. 1, 2, 3. Dito tayo. 3 ngipin. Ikutin natin. 2, 3. Sakto-sakto na yan mga katropa. Ayan o. Ito yung timing mark niya. Ayan o. Yung timing mark. Ayan. 1, 2, 3. So inikot ko siya ng counterclockwise. Inikot ko siya ng clockwise, 3 ngipin. So pwede na natin higpitan ngayon si tensioner. Higpitan natin si tensioner. Yan. So mahigpit na siya tensioner. So yan na yung setting ng timing yan mga katropa. So halimbawa magpapalit lang kayo ng oil seal. Oil seal lang mga katropa. Siyempre ibabalik nyo si timing belt. Pwede pa naman. So siyempre tinanggal natin, ibabalik natin. Paano ba natin kunin yung tension? So kukunin yung tension kapag ibabalik nyo si timing belt, magkaiba ng tension mga katropa. Yan, si shift magkaiba ng tension. Same procedure pero ito yung pinaka timing mark nyo. Halimbawa ayan. So nagmula kayo dito, isang ngipin lang. Ikutin nyo siya ng clockwise papuntang ganyan. So isang ngipin lang yung pagitan. Kanina 3. 1, 2, 3. Pagbagong timing belt. Pag ibabalik nyo si timing belt, 1, 2. Dito lang. Tapos higpitan nyo na si tensioner. So ganun pagka ibabalik nyo si timing belt mga katropa. Yan. Ganyan lang yung setting ng timing belt mga katropa. Unless auto tensioner, hindi nyo na kailangan i-setting ng ganyan. Yung mga sinesetting ng ganyan, yung mga spring tensioner, kagaya nito mga katropa, ayan, spring yan, spring. So kumukuha siya ng tension sa spring. So sinesetting ko ng ganyan yan, according to Mitsubishi mga katropa. Yan. So yun yung setting ng spring tensioner. Pag auto tensioner, ulitin ko, hindi nyo na kailangan i-tension mga katropa. So yun mga katropa, yung pag-setting ng ating timing belt. So yun mga katropa, na-set up na natin. So i-cover ko na lang yan mga katropa. Tapos kompleto natin si belt, yung mga belt nya. Tapos ayun, okay na yan mga katropa. Gagamitin na ng mga katropa yan pagkuha ng mga sasakyan, paghatid ng sasakyan. Service kasi ito mga katropa, service ng company namin. So walang palit lang ako ng oil seal kasi nga may leak. So sinabay ko na si timing belt. Nagkataon naman na matigas na rin. So yan, kung mapapansin nyo, nakaset up tayo ng ganyan. Yung nababasa pag nasa harap ka ng timing belt, nababasa yan mga katropa. Ayan o. Ibig sabihin yung rotation yan pa ganyan. Hindi mo pwedeng baligtad. Hindi mo pwedeng baligtarin mga katropa. Makikita nyo, wala naman kayong makikitang arrow kung saan yung rotation ng timing belt. Babase kayo sa mababasa nyo yung letra. Ayan, mababasa nyo yung letra ganyan. Pag binaligtad nyo yan, baligtad yung pagkakabasa, gaganyan kayo yung magbabasa mga katropa, di ba? So pag walang arrow, yan yung position ng ating timing belt. Pag may arrow, siyempre susundan nyo yung arrow kung saan papunta yung arrow. Ano ba, papunta
clockwise yung ikot, di sa clockwise tayo mga katropa. So yun lang mga katropa yung ating basic pagdating sa timing belt. So wala lang akong magawa ngayon, kaya ngayon ko sineting yung pagpalit ng sinet yung pagpalit ng timing belt nito mga katropa. Wala pa mga pyesa yung mga iba nating unit. So yun mga katropa, huwag nyo lang kalimutan mag follow at subscribe sa ating YouTube channel mga katropa, The Mechanic TV channel. So hanggang sa muli.